Bawal na. Okay mga kaisinong bayan, good morning. At mga kaisinong bayan, darating tayo sa Barangay Santa Ana, sa bayan ng Taytay, Rizal. At wala mga kaisinong bayan, narito po tayo para ating makapanayam ang new elected Barangay Kapitan, Leng Joey Calderon. Alamin lang natin kung ano ang kanyang gagawin ngayong unang araw na kanyang pag-upo bilang isang Barangay Kapitan. Dating konsyal, ngayon naging Barangay Kapitan. Mas malawak ang mas maraming taong at mas maraming magiging trabaho. Alamin lang natin sa kanya kung ano ang kanyang unang-unang sisimulan ngayong pag-upo niya dito sa kanyang opisina sa Barangay Santa Ana sa bayan ng Taytay Cap. Magandang umaga, live tayo sa programang Issue ng Bayan ni Kuya Jerry. Ano po ang ating unang-unang gagawin ngayong unang-unang araw niyong pag-upo dito sa Barangay Santa Ana sa bayan ng Taytay? Opo, Kuya Jerry, good morning sa issue ng bayan o issue ng barangay. Pwede nang sa ating mga viewers po ng issue ng bayan po, magandang umaga po sa inyo sa talagang tagapagtangkilik ng ating kaibigan, ng ating Don Romantico, si Kuya Jerry Aponyo. Ayan, nakakatawa po Kuya Jerry at nabisita mo kami muli dito sa ating barangay at sabi ko nga po, ang talagang day 1 ngayon, pero day 0, naririto na kami dahil sa pakikipag-ugnayan at syempre cooperation po natin sa transition na ginawa po ng ating municipal transition team sa Barangay Santa Ana at winitness yung mga bagay, mga dokumento, mga properties na pinurn over po sa bagong administration. Kaya nakakatawa naman po talagang nakikipagtulungan lahat po ng kawani ng Barangay Santa Ana under sa administration po ni Kapitan Michael Desoy Cruz at naging smooth naman po yung paglalahad po ng kanilang mga properties, ng mga items, ng mga financial reports na kailangan po natin. Marami pa po yan. So, may mga technicalities lamang po, pero ang mahalaga po ay may mga taong may kaalaman para po sa maayos at smooth na transition po ng bagong administration. Siyempre, sabi ko nga po, nais po natin na ayusin yung mga dapat na kalingain. Unang-una, siyempre, ipagpapatuloy yung operation ng ating mga street sweepers, ng ating mga GSO dahil sabi ko nga ito po yung magdudulot po ng kalinisan at kaayusan po ng bawat sulok po ng Barangay Santa Ana. Medyo bigyan niyo lang po kami ng konting pasensya at nagkakaroon po tayo ng konting transition po hanggang ngayon. So, ganun din ang operations po ng ating mga fire, ng rescue and ambulance crew. So, ganun din po, pinagtitibay po natin para po anumang oras na tayo ay tinatawagan at nangangailangan, makakaresponde po tayo kaagad. At pinapalawig din po natin yung serbisyo ng medical at dental. Kasama po natin dyan ang ating kagawa Doktora Gigi Napisa, ang ating doktora na magtutulong po sa atin, mag-assist para po maibaba po sa bawat RHUs, bawat purok po ng ating Barangay Santa Ana, yung mga serbisyo na dapat natatanggap po nila. Sabi ko nga po, hindi po ganun nakakasipa, pero ang mahalaga, nakakalapat na unti-unti at makikita naman po natin sa mga darating na araw, sa darating na mga linggo, darating na mga buwan, unti-unti na pong makakarolyo ng maganda yung ating transition. Sa totoo lang, ngayon po ay medyo hirap dahil may mga certification, documentation na ina-update. So, tulong-tulong lamang po. Wala naman pong natatapos kung hindi po natin mapagtutulungan-tulungan lahat po. Tulad na sinabi nyo, Barangay Kapitan Leng Joey Calderon, yung arrestment ng mga tao, tulad ngayon, ang ating opisina, medyo yung iba hindi na pumasok, yung iba narito pa. Ito ho ba available na makapagtrabaho na yung mga bagong yung member o mga bagong magiging opisyal na magtatrabaho sa barangay? Sa ngayon po, may mga talaga po tayo mga magbo-volunteer pa lamang kasi hindi pa tayo nakapag-a-appoint. Pero siguro mamaya pwede po nating masimulan. Pero yun naman po mga kasama natin, natutuwa po tayo, nag-a-assist pa rin naman po. Dahil hanggang ngayon po pa rin naman yung transition po na binigay na palugit po ng ating team ng munisipyo. Kaya naririto po tayo para sa kanilang mga ito-turn over pa. So, hindi pa talaga totally 100%. So, tuloy-tuloy pa rin po, nandun pa rin po. Sana po, hoping na matapos na para tuloy-tuloy na rin po na matugunan po natin yung mga gaps na kailangan po natin i-fill.
Mukhang kapansin-pansin po, di ba? Alam naman natin, ang daddy, ang Kapitan Joey Calderon, nung araw ito, nung ating pinapasyalan, talagang medyo maliwalas itong barangay ninyo. Ito ba, gusto ninyong ipa-repaint kahit na, ibig sabihin, maging maliwanag lamang ngayong darating ang Kapaskuhan? Opo, aalamin po natin kung kailan po yung last na repair and maintenance po na ginawa dito po sa ating barangay hall para po pwede natin ma-schedulean kasi sabi ko normal naman po talaga na dumudumi, nagkakaroon ng mga bangga, chip ng mga walls, syempre nire-repair yung mga salamin ng mga nababasag at yun nga po, may mga dikit na mga sikit. Kumbaga, total hilamos po. So, alamin po natin kung pwede po natin na magawa po iyon sa tulong po ng ating mga makakasama po sa bawat departamento po ng ating barangay. At syempre, yung sinasabing po nyo nga po na maaliwalas, hoping na this weekend mapatanggal ko na po yung mga tints. Kasi sabi ko nga po, yung transparency po ng barangay, dito po ang salamin po yung ating barangay hall. Kaya sabi ko, mula sa labas po ng barangay, mula sa view, mula sa ating sa Taana Chapel, maliwanag sanang nakikita yung looban. Nakikita yung mga tao kumukuha ng mga serbisyo ng ating barangay. Nakikita rin po ng malinaw yung mga kasama po natin at kawani ng ating barangay na nagbibigay po ng serbisyo sa ating mga kabarangay. Kaya sana yung mga teams po matanggal natin. Alam ko medyo magiging mainit pero yun po yung pinangako po natin sa ating mga kabarangay. Ang makataong serbisyo, siyempre nakikita po tayo ng ating mga kabarangay na nagtatrabaho. Mga kaisurbayan, ang nasabi po ni Kapitan Ling ay maging transparency. Ito ba transparency sa inyong panunungkulan o pat-transparency dito sa inyong barangay? Lahat naman po yun. Simulan po natin sa pinaka kaya nating maibahagi, yan naman po yung magtutuloy-tuloy. Kaya sabi ko nga po, transparent tayo na tayo ay nakikipagtulungan sa transition, hindi pa man talaga totally 100% natatapos, pero pagpasensyahan nyo na po at tuloy-tuloy naman po natin itong gagawin para po maibahagi na po yung mga serbisyo na dapat po natin maibahagi po sa ating mga kapatid. Kapling, may tanong ko na rin kasi nasilip ko yung ating gilid ng inyong barangay na ilog na dating malinis na dating malalim. Mukhang ngayon hindi na natin makita na tuloy-tuloy yung daloy ng tubig at nawala na rin yung mga sinasabi. Dati may mga pinapasyalan dito Merong kumbaga kung tawagin merong mga pinupuntahan ng mga tao na parang magandang tignan, magandang itsura. Ito ba inyong ipagpapatuloy yung inyong project na inyong naging dati bilang barangay kapitan? Yes po, Kuya Jerry. Yan po talaga yung isa sa mga masidhi nating damdamin patungkol sa pagpapalalim po at pagpapalapan ng ating mga ilog. Kasi ito pong Maningning Creek, talagang nandiyan po talaga yung sentimento ng aking ama. Na ito po kasi tumutulong sa atin bilang ang aking ama po talagang advokasya po niya, mapaganda po yung daloy po ng baha dito sa ating lugar. Nararayan yung baha, pero sana po hindi ganun katagal at makatulong po para maibsan nga po yung nararanasan natin. At ito po yung kanyang nakikita nga pamamaraan kung paano po natin magagawa yun, kung paano po madadala ng Maningning Creek ang tubig po ng Barangay Santa Ana, lalong-lalo na ng kabayanan, papunta po sa Taytay River para madala po ng Manggahan Floodway. So, una po, syempre, yung sinabi ko nga ng mga street sweeper, ng mga flood control, ng mga nagpapalalim ng ating mga kanal, ongoing naman na po, nakakapag-deploy na po tayo, and then, pinapa-assess ko po yung ating mga heavy equipment para po sana sa pagbaba natin dito, bibigyan po natin ng isang araw na magkakatuwang po tayo para po i-rehabilitate ang ating Maningning Creek, mabigay at maibahagi po natin ang bawat inisyatiba ng bawat departamento, ng bawat makakasama po natin sa Barangay Santa Ana. Ganon din po ang assistance po ng ating pamahalang bayan sa pangunguna po ng ating Mayor Alan De Leon, mapalalim po muli natin ang ating ilog. Kasi kung mapapansin po ninyo, pagkadalaraan kayo rito, mababaw po. Nakikita nyo po natin ang mga lablab at yun po yung nagiging sanhi ng mabahong amoy at syempre nung mabilis po na pagtaas ng tubig. Kaya sabi ko, i-assess ko po kung ano po yung pwede natin makuha ng mga heavy equipment na available sa ating barangay, kung yung backhoman o yung loader, para po mapagilid po natin dito at medyo madukot po ng konti yung kayang abutin po ng ating backhoe. Pero ibibigay po natin yung request sa ating pamahalang bayan, sa engineering department, sa flood control team,
para po mababaan tayo one time o mahingan natin ng schedule dito para matulungan po tayo na mapalalim ito. Kap, yung ginagawa ng dati nung araw na yung kabayanan talagang lahat ng kanal tuwing weekly pinapasyalan niya at ipinalilinis siya. Katulong na rin siya sa paglilinis. Ito ba gusto niyo magpatulong? Opo, totoo po. Gusto po natin talaga masaksihan kung paano po yung mga tamang paraan dapat ng paglilinis ng ating mga kawani ng ating barangay. Kaya alalayan po ninyo kami, tulungan at asistihan. Dahil makikiabala po kami sa inyong mga lugar, mag-aahon kami ng mga lablab, ng mga burak po mula sa mga kanal. Medyo magiging mabaho ulit, pero sisikapin po natin na maitapon kaagad para po malinis natin yung ating kapaligiran. Para yung baha ay mabilis maibisang kaagad kasi taguna na, Barangay Kapitan Leng Joey. Kap, hindi na kita masyadong aabalay, napakarami naghihintay sa iyong opisina kasi gustong siguro may mga transaksyon na dapat may kayo makakausap. Baka meron kang mensahe sa iyong mga kababayan o kabarangay din sa inyong Barangay Santa Ana. Gamitin yung programang Isyu ng Bayan. Sige, thank you kay Jerry sa pagkakataon at sa panahon na tayo ay magkasama ngayong tanghaling ito sa ating mga nanonood sa Isyu ng Bayan, lalong higit sa mga kabarangay po natin sa Barangay Santa Ana. Maraming salamat po sa inyong tiwala. Sabi ko nga po, napakalangang bagay po ng tiwala. Malaki po nagagawa ng tiwala sa isang tao. Kaya ang inyong tiwala po ay gagamitin po natin tuntungan para po maggawa kung ano po yung mga serbisyo na dapat na naibababa natin sa ating mga kabarangay. Ganon din ang paglalaan po natin ng ating kaalaman kung paano po natin matutugunan kung ano yung mga pangangailangan po ng ating nasasakupan. At syempre, nais ko rin po na ibahagi sa inyo, hindi pa po tayo masyadong nag-opisina rito. Nagpapasalamat lang po ako, napakalinis po ng opisina ni Cap Michael at nagamit po natin pansamantala. Pero sabi ko nga po, nais ko po sa baba po, sa ground floor mag-opisina para po yung ating mga senior citizen, yung mga naka-wheelchair o yung mga nahihirapan po sa kanilang accessibility, hindi na po mahirapan po na tumungo sa opisina ng punong barangay ng Barangay Santa Ana. So, medyo may mga konting kalat, tayo ay naglilinis pa lamang. Unti-unti po natin paliwanagin ang ating barangay hall, unti-unti po natin linisin yung ating kapaligiran. At sa tulong din po at paggabay po ninyo lahat, ito po ay ating maisa sa katuparan. So muli, maraming salamat Kuya Jerry sa pagkakataon na ito. At sana po huwag kayong magsawa na dalawin kami dito sa Barangay Santa Ana. Ganon din sa ating mga kasama pong naglilingkuran, sa ating mga kagawad po na mga naglilingkuran. Ngayon po yung official na tayo ay manunungkulan. Pero unti-unti po ating pagtulong-tulungan. Kasi na-accomplish po natin ang apat na requirement po ng ating DILG, ang SOSE, Certificate of Expenditures, Campaign Expenditures, pangalawa, yung ating oath, Certificate of Oath sa ating pamahalaan. Ang pangatlo ay yung Proclamation Certificate na nakuha po natin after the election. At pang-apat po yung huli, yung pong transition certificate na kahapon po ay pinirmahan natin. Bagamat may mga remarks na kailangan pang i-accomplish o i-comply ng previous administration, mahalaga initially nakapag-a-assume na po tayo ng ating opisina. So, baka gusto nyo imbitahan ang inyong mga barangay sa unang-unang flag race ceremony ng inyong barangay. Samantalahin ko naman yung pagkakataon na ito na may imbitahan po kayong lahat sa ating gaganapin po na inaugural flag ceremony at inaugural session ng ating 9th Sangguniang Barangay ng Barangay Santa Ana. Nagaganapin po dito po sa ating Barangay Santa Ana Covered Court. Sa ating mga kabarangay, ito po ay bukas para sa lahat at para marinig po natin ang bawat pribilehiyong talumpati ng ating mga kagawad, ng ating mga SK, ng ating SK chairman at ng inyo pong lingkod at syempre kung ano po yung mga proyektong tututukan po natin sa ating panunungkulan dito sa ating barangay. Ganun din, ang mga makakasama po natin na mga kawani ng ating barangay, makikilala nyo na rin po. At sana po ay magkatulungan at magka-assistan po tayo para po sa ikabubuti po ng ating barangay sa lahat. Alas 8 po ng umaga dito sa barangay. Sa Lunes. Yan. Okay, mga Kaisyu ng Bayan, yan po ang kaunting mensahe ng ating Barangay Kapitan Leng Joey Calderon, ang new elected ng Barangay Santa Ana. Ang sabi nga nila, hindi kayang tapatan, hindi kayang suportaan, hindi kayang yung programa ng kanyang daddy, pero
susundan. Susundan. Ayan, mga kaisinumbayan. Mga kaisinumbayan, ang inyong lingkod, Mr. Jerry Aquino, ang Mr. Romantiko ng Issue ng Bayan. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Maraming salamat.